Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Level 16 na napalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa isang bilangguan na nagpapalaki ng mga batang babae at pagtanda nila ay binibente nila ang mga ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang kwento ng pelikula ay nagsisimula sa mga batang babae na walang mga magulang. Tila ay nasa isang paaralan na nagtuturo sa kanila kung paano maging perpektong mga babae at hindi gumawa ng mga pagkakamali. Ang paaralang ito ay may mga antas at ang pinakamataas na antas ay ang antas na 16. Tinasabi ng administrasyon ng paaralan sa mga bata na kung makakamit nila ang antas na 16, sila ay ipapakilala sa mga pamilya para sa pag-aampon. Makikilala natin ang dalawang sa mga bata, si Vivian at ang kanyang kaibigang Asyano na si Sofia. Si Sofia ay may malabong mata at hindi makakakita ng malinaw. Tinangako ni Vivian kay Sofia na kapag may pamilyang dumating at nag-adopt sa kanya, hihilingin niyang i-adopt din nila si Sofia. Tinabi niya kay Sofia na kung tanggihan nila ang hiling na ito, hindi siya sasama sa kanila. Nakapagtapos na ng ika-9 na baitang sa paaralan si Sofia at Vivian. Ngayon, sila ay nasa ika-10 baitang na. Nang umalangaw-ngaw ang kampanilya ng paaralan, pinanood namin ang lahat ng mga babae na magkakasunod na lumabas ng tuwid na hanay. Kapag sila na ang bahagi ng proseso, maghuhugas ang bawat babae ng kanilang mga mukha sa harap ng salamin at iinom ng mga bitamina. May mga surveillance camera na sumusubaybay sa kanila upang tiyakin na sinusunod nila ang lahat ng mga tagubili ng walang pagkakamali. Samantala, si Sofia ay nadapa at nadumihan ang lahat ng kanyang mga bagay at sinubukang hanapin ang mga ito. Dahil sa kanyang mahinang paningin, hindi niya makita ang kanyang mga gamit. Humiling siya ng tulong upang makahanap. Si Vivian, siya na ang kasunod na dapat, pero iniwan niya ang kanyang pagkakataon at pumunta upang tulungan si Sofia. At habang si Vivian ay handa ng gampanan ang kanyang obligasyon, natapos na ang oras at ngayon ay may ibang babae na ang may hawak ng tungkulin. Pagkatapos ay nakita natin ang dalawang tao na lumalapit kay Vivian at dinala siya sa ika-9 na baitang. Si Sofia ay tahimik at hindi nagsabi sa kanila kung ano ang nangyari at hindi rin siya nagtangkang magpaliwanag kung ano ang nangyari. Kinonsidera si Vivian na marumi nang siya ay ilipat sa ika-9 na antas dahil sa kanyang paglapastangan sa mga patakaran. Pagkatapos ng mga taon, lumaki si Vivian at umabot sa huling antas, na 16, at ito ay natapos ng walang kamalian. Pagkatapos, isang babaeng kabataan na may pangalang Brixel ang lumapit sa kanila. Isa siya sa mga miyembro ng administrasyon at nagbigay ng mga tagubilin. Bawal sa mga babaeng mag-aaral na itaas ang kanilang mga ulo at tingnan si Brixel. Alam namin na hindi lahat ng mga estudyante ay nakakita kay Brixel mula nang pumasok sila sa paaralan. Tinabi ni Brixel sa kanila na lilipat sila sa Rose Hall at ito ang lugar kung saan magkikita-kita ang lahat ng mga estudyante mula sa iba't ibang antas ng paaralan. Nang pumasok si Vivian, siya'y nagulat sa pagkakaroon ng kanyang kaibigan na si Sofia, ngunit hindi gaanong naapekto ang kanyang damdamin dahil sa mga nagawa ni Sofia sa kanya at sa dahilang tinawag siyang marumi ni Sofia. At dahil mas mataas si Vivian kaysa sa kanila sa parehong antas, tinawag siyang Big Girl, at inaasahan na ang lahat ng mga estudyante na mas mababa sa antas ni Vivian ay magpapakumbaba sa kanya at susundan ang kanyang mga salita. Tulad ng karaniwan, nagring ang kampanilya at kinailangang sundan ng mga estudyante ang mga utos at uminom ng mga bitamina. Matapos mag-almusal, si Vivian ay pumunta sa banyo at nang lumabas siya'y nagulat sa pagkakaroon ni Sofia sa harap niya. Si Sofia ay nagtatangkang humingi ng paumanhin at ipagtanggol ang nangyari sa ika-10 antas ngunit tinanggihan ni Vivian. Samantala, nakikita natin si Brixel na nagbibigay ng mga bagong uniforme sa mga mag-aaral at iniuutos sa kanila na isuot ang mga ito. Tinasabi niya sa kanila na darating ang mga pamilya bukas upang pumili ng mga batang babae na kanilang aampon. Sa unang pagkakataon, pinayagan ni Brixel ang mga mag-aaral na manood nito. At nang itaas nila ang kanilang mga ulo at makita si Brixel, sila ay nagalak ng kaunti dahil isa sa mga paghihigpit ay natanggal na mula sa kanila. Sila rin ay masaya dahil magkakaroon sila ng pagkakataon na umalis sa paaralan na ito at mabuhay ng normal na buhay kasama ang kanilang bagong pamilya. At sa gabi, inilagay nila ang mga damit sa tabi nila at natulog, ngunit gising si Sofia at may pangamba na may mali. At sa susunod na umaga, pumunta si Sofia at nakipagkita kay Vivian. Ini-inform ni Sofia si Vivian na magbabahagi siya ng isang lihim sa kanya at dapat itong itago mula sa iba. Nang matapos na ang kanyang lunch, humiling si Sofia kay Vivian na iurong ang pag-inom ng kanyang multivitamin. Ini-inform ni Sofia si Vivian na ang mga tableta na ito ay hindi bitamina.
Tulad ng dati, tumunog ang bell at nagsimula na ang mga babae na uminom ng kanilang mga bitamina. Si Vivian ay nagtatangkang kumbansihin ang mga kamera na iniinom niya ang multivitamin pills habang siya ay nakatayo sa harap nila, ngunit nang itaas niya ang kanyang likod mula sa mga ito, nahulog ang mga pills mula sa kanyang bibig. At sa gabi, naghahanda na ang mga babae para matulog, nakita natin na ang lahat ng mga babae ay nakatulog na maliban kay Vivian na gising pa. Napansin ni Vivian na gising din si Sofia. Tinabi ni Sofia kay Vivian na ang lahat ng mga babae na kumuha ng mga pilola ay nakatulog na at hindi madyay gising. Tinabi ni Sofia kay Vivian na ang kanilang malalim na pagtulog ay dahil sa mga pilola na ito at sinabihan siya na ang mga pilulang ito ay hindi bitamina kundi narcotic pills. Tinanong niya si Vivian kung sakaling dumating ang mga gwardya sa kanila, kailangan niyang mag-aksaya na para bang tulog. Samantala, naririnig nila ang tunog ng may paparating na tao, kaya't nagkukunwari silang natutulog. Pumasok si Brixel sa kwarto na kasama ang dalawang bantay. Natukoy ni Brixel ang dalawang babae na dadalhin ng mga bantay. Ang dalawang babae ay sina Vivian at ang kanyang kaibigang si Rita. Dinala sila ng mga bantay sa unang palapag, at nang bumukas si Vivian ang kanyang mga mata, nagulat siya sa nangyari. Tiningnan niya ang kanyang kaibigang si Rita na natutulog at sinubukang gisingin ito, ngunit si Rita ay nakadrugs at hindi makatayo. Sa pagitan ng mga ito, makikialam si Brixel sa isang matandang lalaki at ang kanyang asawa. Nagsisimula si Brixel na mag-usap tungkol kina Vivian at Rita at binabanggit ang kanilang kagandahan at kalinisan ng kanilang balat. Tinasabi ni Brixel sa kanila na hindi pa gaanong na-expose sa araw ang dalawang batang babae ng matagal na panahon. Ang asawa ng matandang lalaki ay pumili na bilhin si Rita. Kinuha ng mga gwardya si Vivian at ibinalik sa dormitoryo, at pagkatapos ay kinuha ng mga gwardya ang dalawang babae. Pagkatapos umalis ng mga gwardya, pumunta si Sofia kay Vivian para alamin kung ano ang nangyari. Tinimula ni Vivian na kwento kay Sofia ang nangyari. Tinabi ni Sofia kay Vivian na hindi nakasara ang pinto ng mga gwardya nang sila'y lumabas at ito ang kanilang pagkakataon na makatakas mula sa paaralan. Ngunit natatakot si Vivian at sinasabi kay Sofia na kung lalabas sila ay mamamatay sila dahil ang hangin sa labas ay marumi, ang tubig ay lason, at ang araw ay susunog sa kanila. Ngunit sinabi ni Sofia kay Vivian na hindi ito totoo. Tinabi niya sa kanya na ito ay sinasabi ng paaralan sa kanila upang pigilan sila sa pagtakas. Samantala, dumating si Brixel kasama ang mga gwardya. Si Brixel ang maghahanap kay Sofia at dinala siya ng mga gwardya. Si Vivian ay ginamit ang pagkakataon at lumabas ng kwarto. Siya ay naglakad patungo sa pinto ng labas ngunit natuklasan niyang nakasara ito. Swerte para sa kanya, hindi nakatingin ang mga gwardya kaya't hindi nila napansin ang pag-iral ni Vivian. Pagkatapos ay bumalik si Vivian sa kwarto. Kinabukasan, lahat ng mga babae ay nasa harap ng opisina ng doktor upang magpabakuna laban sa mga sakit. Nag-aalinlangan ng doktor ng paaralan at iniisip na si Vivian ang pinakamatalino sa mga babaeng mag-aaral sa paaralan. Pagkatapos nilang kumain, nakita natin ang mga babae na nagtatae at nagulat ang mga ito sa pagkakaroon ng mga table tasks sa kanilang katawan. Pinanood ni Sofia si Vivian at sinabihan siyang may isang gwardya na laging pumapasok sa mga babae at sinabi ni Sofia na dapat nilang gamitin ang pagkakataon na ito at magtakas. Ngunit hindi nagustuhan ni Vivian ang ideya at tumanggi. Kinabukasan, nakita natin si Vivian na nakikipag-usap sa doktor ngunit mas naging suspetyoso at nag-aalala ang doktor kay Vivian. Tinanong ng doktor si Vivian kung siya ay umiinom ng mga multivitamin pills, ngunit naguguluhan si Vivian nang sumagot at sinabi sa doktor na iniinom niya ito araw-araw. Nagduda ang doktor na hindi iniinom ni Vivian ang mga pills. Tinabihan siya ng doktor na magbibigay siya ng isang injection ng mga kontrahindikasyong bitamina at ito ay makakatulong sa kanya. Nakita namin na hindi makapagtanggi si Vivian upang hindi siya mapagsuspetsahan. Nang makuha ni Vivian ang injection, siya ay naramdaman ng antok at pagkahilo buong gabi. Tinabi ni Sofia kay Vivian na kung nais nilang makalabas, kailangan nilang kunin ang susi sa pinto patungo sa labas. Ang susi sa pinto ay isang electronic card. Hindi nakikinig si Vivian sa mga sinabi ni Sofia dahil sa anesthesia na ibinigay sa kanya ng doktor. Pinigkas ni Vivian ng malakas kay Sofia na hindi naiintindihan ng mga gwardya ang kanilang wika at hindi makakatulong sa kanila. Pinalaan ni Sofia si Vivian tungkol sa malakas niyang boses ngunit si Vivian ay nahulog at nawala ng malay sa kanyang sarili. Nakita namin ang dalawang mag-aaral sa taon na si Vivian na nagmumura kaya't tinawag ng dalawang babaeng ito si Brixel at sinabihan siya na nagpakabayani si Vivian at nilabag ang mga tagubilin. Pumunta si Brixel at nagtagpo sila ni Vivian, at dinala niya si Vivian sa isang maliit na bilangguan na napakaliit na silid. Ito ang parusa kay Vivian.
Tinabi ni Brixel kay Vivian na kailangan niyang manatili sa silid na ito buong araw upang maging isang perpektong babae. Tagabi, gumawa si Sofia ng tali at naghihintay na dumating ang bantay upang patayin ito at kunin ang electron icon card. Nang pumasok ang bantay, isinuot ni Sofia ang tali sa leeg ng bantay at pinatay ito. Hindi makapalag ang bantay dahil siya ay pilay. Kinuha ni Sofia ang susi at tumakbo palabas ng kwarto ngunit naalala niya na ang kanyang kaibigan na si Vivian ay nasa bilangguan. Tinusubukan ni Sofia na palayain si Vivian mula sa kulungan ngunit binantayan siya ng mga gwardya sa mga kamera at nag-trigger ang alarm. Ngunit hindi nagawa ni Sofia buksan ang pinto ng bilangguan para kay Vivian at hindi niya ito binuksan dahil natatakot siyang magdulot ng gulo para sa kanya tulad ng nangyari sa kanya noong ika-10 baitang. Iniwan ni Sofia si Vivian. At nang dumating ang mga gwardya, dinala nila si Sofia sa unang baitang at tinawag siyang marumi. Ngunit nagtagumpay si Sofia na itago ang electron icon card bago ito mahuli. Pinibigyan ni Brixel ng mga pildores ang mga estudyante upang masiguro na kukunin nila ang mga ito. Si Vivian ay nagtatangkang huwag magtulog habang siya'y naghahanap ng electron icon card at tunay nga itong natagpuan sa kama ni Sofia. Kinuha ni Vivian ang electron icon card at sinubukang makatakas. Subalit nang subukan niyang magbukas ng pinto gamit ang card, hindi ito bumukas dahil binago na ng administrasyon ng paaralan ang mga susi ng pinto. Ngunit nagpa siya si Vivian na buksan ang mga bolt ng pinto gamit ang electron icon card. Naging matagumpay siya sa pagbubukas ng pinto at nakalabas siya mula sa pasilyo. Kaya't pumunta si Vivian at nakita si Brixel sa kwarto at tinanong kung nasaan si Sofia. Si Brixel ay nagpabatid kay Vivian na nasa ibaba si Sofia. Tinanong ni Brixel si Vivian kung paano ito napunta sa lugar na iyon ngunit hindi sumagot si Vivian kay Brixel. Tinabi ni Brixel kay Vivian na kailangan niyang uminom ng bitamina, ngunit nang subukan ni Brixel na magturok kay Vivian, nag-resist si Vivian at kinuha ang syringe kay Brixel at ito'y pinagturok kay Brixel. Bumaba si Vivian at iniligtas si Sofia at sila ay nakatakas. Ngunit bago sila lumabas, nakita nila ang isang silid na naglalaman ng mga bangkay. Nang pumunta si Vivian upang tingnan ang mga bangkay, natuklasan niya na ang mga bangkay na ito ay mga bangkay ng mga estudyante sa paaralan. At si Vivian ay nakakita ng isang bangkay na may pangalang kaibigan na si Rita na kasama niya nang kunin siya ng lalaki at ng kanyang asawa. Nang buksan ni Vivian ang takip para tingnan si Rita, napagtanto niyang ang mukha ni Rita ay deformed. Napagtanto nila na ang ilang mga estudyanteng babae ay may deformed na katawan. At alam ni na Vivian at Sofia na nagpapalabas lang ng kasinungalingan ang administrasyon ng paaralan nang sabihin nila na may mga pamilyang a-adopt sa kanila. Pumunta si Sofia sa lahat ng mga estudyante at sinabi sa kanila ang kanyang nakita at ang nangyayari sa paaralan. Inilabas ni Sofia ang mga estudyante. Pumasok si Vivian sa kwarto ng doktor at nakakita ng isang screen na may nakalagay na Brixel dito. At si Brixel ay nag-uusap tungkol sa isang advertisement na maaaring magpalit ng mga mukha ng matatanda patungo sa mga bata o kabataan. Natuklasan ni Vivian na ang paaralang ito ay para sa pagkukuha ng katawan ng mga babae at ibinebenta nila ang mga katawan at mukha ng mga babae sa mga mayayamang pamilya. Dinala ng mga babae si Brixel sa maliit na bilangguan at inilagay siya roon. Pumunta si Vivian kay Brixel at sinabihan siyang maglaan ng kanyang araw sa bilangguang ito upang maging isang perpektong babae. Tumabog ang alarma ng paaralan. Lahat ng mga babae ay nag-quit sa paaralan maliban kay Sofia dahil siya ay may malubhang problema sa paningin. Tinubukan ng bantay na hulihin si Sofia ngunit napansin ito ni Vivian. Bumalik si Vivian kay Sofia at pinatay ang bantay bago nila kinuha si Sofia. Sa pagitan nito, nakita natin ang pagdating ng isang sasakyan na may kasamang bantay at doktor. Lahat ng mga babae maliban kay Sofia at Vivian ay tumakas. Naabutan ng mga bantay si Vivian at Sofia ngunit nakapasok sila sa isang kwarto. Nakarating ang doktor sa lalaki at sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit hindi niya magawa. Tinubukan ng doktor gamitin ang sining ng pangungumbinsi para pabuksan nina Sofia at Vivian ang pinto para sa kanya. Tinabi ng doktor sa mga bata na siya ang pinakamahusay na ama para sa kanila at itinayo niya ang paaralang ito para sa kanila na tirahan. Tinabi niya sa kanila na binili niya sila mula sa kanilang mga magulang ngunit sinabi ni Vivian ang halaga ng kanyang mukha at kung magkano ito ibebenta. Tinabi ng doktor na siya ay nag-invest sa kanilang mga mukha sa loob ng 16 na taon at hindi niya kayang mawala ang proyektong ito. Si Vivian ay may hawak na piraso ng bakal at nilalabag ang kanyang mukha, nagalit ang doktor at sinubukan itong pigilan ngunit hindi niya magawa. Samantala, narating ng bantay ang balita na may paparating na pulis sa lugar. Nalaman na natin na sinabi ng mga babae sa pulis ang tungkol sa lugar.
Kinabukasan, nakita natin ang pulis na pumunta kay Vivian at Sofia at tumulong sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sofia at Vivian ang sikat ng araw. Lumabas sina Vivian at Sofia upang magsimula ng bagong buhay na magkasama. At dito na nga nagtatapos ang pelikula na Teen para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.